Nakakagulat at nakakakilabot ang iyong kwento na puno ng misteryo at suspense. Ang pagkakasalaysay mo ng mga pangyayari sa iyong lugar, lalo na ang pagkakadiskubre sa mga krimen at ang misteryosong karakter ni Sister Annie, ay nagbibigay ng malalim na emosyon at tensyon sa buong kwento. Ang paggamit mo ng mga lokal na elemento at ang iyong detalyadong paglalarawan ng mga tauhan at pangyayari ay epektibong nagdadala sa mambabasa sa mundo ng iyong kwento. Ako si Vince, kilalang siga at tigasin sa aming lugar. Sa dami ng kalokohang nagawa ko mula noong binatilyo pa lamang, nasanay na ako sa mga masasamang paratang nila sa akin. Palagi akong laman ng mga usapan ng mga tsismosa doon sa may labasan. Kesyo marami raw babae, may anak sa labas, magnanakaw, at kung ano-ano pang mga paratang. Aling Beth, isang stick na ng sigarilyo, sabi ko habang nakasandal sa may pasimano ng tindahan ni Aling Beth. Eto, 7 ang isa. Lista nyo na lang muna, sabi ko sabay talikod. Kaagad naman siyang nagalit nang sabihin kong utang iyon. Mahaba na raw kasi ang listahan ng utang ko sa kanya at hindi pa rin nababawasan. Narinig ko pa ang pagtalak ni Aling Beth pero hindi ko na iyon pinansin. Mabibingi lang ako sa lakas ng boses niya. Pauwi na sana ako sa bahay nang makasalubong ko ang humahangos na si Matt, kasamahan ko sa fraternity. Tagaktak ang pawis niya at mukhang takot na takot. Anong nangyari, Matt? Napa-trouble ba kayo? Seryoso kong tanong. Ngayon ko lang siya nakitang ganito katakot. Sumama ka sa akin, pare. Bagamat nagtataka ay sumunod ako sa kanya habang patuloy sa paghithit sa hawak kong sigarilyo. Nagtaka ako nang mapagtanto kung saan patungo ang daang tinatahak namin. Sa sementeryo. Nahawi ang mga damo sa dinadaanan namin ni Matt sa bilis naming maglakad. Ilang sandali pa ay natanong ko na ang nagkukumpulang mga tao. Ano bang meron? Bago pa man kami makalapit doon ay napansin ko si Sister Annie na naglalakad di kalayuan sa amin habang bit-bit ang mga ipinamimigay nitong mga gamot sa mga buntis sa aming barangay. Nagtaka ako kung bakit doon pa nito naisip ang dumaan sa sementeryo. Pero agad din namang naputol ang paglisip ko nang halos hilahin na ako ni Matt papalapit sa nagkukumpulang mga tao. May mga pulis na rin na naroon para mag-imbestiga. Napatakip ako ng aking ilong nang umalingasaw ang masangsang na amoy. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa akin ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Isang naagnas na bangkay ng lalaki. Muntik na akong maduwal nang makita ko ang lasog-lasog na katawan nito at wala na rin ang dalawang mata. Napalunok ako nang mapansin ang tattoo nito sa kaliwang braso na humiwalay na rin sa katawan nito. Malakas akong napamura nang makilala iyon. OMG si Bim to, saka ko lang naunawaan kung bakit ganoon na lang ang takat sa mukha ni Matt kanina. Isa si Bim sa miyembro ng aming fraternity at isa rin sa pinakamalapit kong kaibigan. Nagtagis ang bagang ko at naikuyom ang aking kamao sa sobrang galit. Masyadong karumal-dumal ang sinapit ni Bim. Tiyak na paka na iyon ng mga nakabangga naming grupo. Hindi kami makalapit sa bangkay dahil sa police line na nakalagay doon. Kasalukuyan pa rin nilang inimbestigahan ang nangyaring krimen. Tinanong ko si Matt kung sino sa palagay niya ang maaaring gumawa noon ngunit umiling lang siya sa akin. Wala naman daw kasi siyang alam na nakaalitan ni Bim bago pa iyon mangyari sa kanya. Kawawa naman si Bim. Buntis pa naman ang asawa niya, sabi ng isang babaeng nakiusyoso sa nangyari.
Hindi ko na natagalan pang pagmasdan ang lasog-lasog ni Bim kaya umalis na kami roon ni Matt. Kailangan pa namin kausapin ang aming mga kasama sa fraternity para malaman kung ano pa ang maaari naming gawin upang makilala kung sino ang salarin. Sa bagal kasi ng pag-usad ng investigasyon dito sa amin, baka mabaon na lang iyon sa limot. Hindi nga namin alam kung totoo bang nagtatrabaho ang mga pulis dito sa amin o nagpapalaki lang ng tiyan sa presinto. Nagmamadali kami sa paglalakad nang makasalubong namin ang sepulturerong si Mang Andoy. Tulak-tulak nito ang bago nilang naglalaman ng mga pala, bareta, at asarol na ginagamit nito sa paghuhukay. Hoy, tanda, tumabi ka nga. Ang sikip-sikip ng daan, sisingit ka pa, sambit ko sa kanya nang bigla siyang huminto sa harap namin ni Matt. Aswang. Aswang ang G gumawa noon sa kanya, nauutal nitong sambit sa amin. Bigla namang humagalpak ng tawa si Matt. Mukhang malakas ang amats nyo ngayon, Mang Andoy, Tara na nga, Vince. Tiningnan kami ng matalim ni Mang Andoy at sinundan pa ng tingin hanggang sa makaalis kami roon. Pinuntahan namin ang leader ng fraternity na si Boss Jeff para ipaalam ang nangyari sa isa naming miyembro. Nagpupuyos sa galit si Boss Jeff habang ikinukwento ni Matt ang nangyari at hindi siya makapaniwala na may kayang gumawa noon kay Bim lalo na't kinatatakutan ito sa aming lugar. Nang gabing iyon ay ibinurol na rin ang bangkay ni Bim kaya ang buong miyembro ng fraternity namin ay dumalo para makipaglamay at tulungan na rin si Edna. Salamat sa pagpunta nyo. Pasok kayo. Bahagya akong nakaramdam ng awa sa babae nang mapansing halos hirap na itong maglakad dahil sa laki ng tiyan. Siguro'y kabuwanan na nito. Sayang lang at hindi na masisilayan ni Bim ang magiging anak nila ni Edna. Pumwesto kami sa mesang nakalaan para sa amin. Nagdala na rin ng alak sina Boss Jeff gaya ng lagi nitong ginagawa tuwing may lamay. Nag-ambag-ambag na rin kami para sa kaunting tulong na ibibigay sa naiwang pamilya ni Bim. Bukod kasi sa buntis ang asawa nito ay may dalawa pa itong maliit na anak. Nakakailang shot pa lang kami nang mapansin ko ang pagdating ni Sister Annie na nakasuot ng abitong nagsisilbi nitong uniforme. Hindi ko alam kung nahihilo lang ba ako pero napansin ko ang pagsulyap niya sa mesa namin habang nakangisi at pagkway dumako ang tingin nito kay Edna na hinahagod pa ang kanyang umbok na tiyan. Inalok pa ako ni Matt ng alak pero tinanggihan ko na iyon. Parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok nang mapagmasdan si Sister Annie habang nakikihagod sa tiyan ni Edna. Parang may kakaiba sa ikanikilos nito. Napansin naman ni Bim ang pagtitig ko sa madre at umiral na naman ang kalokohan nito. Akala kasi pinag-interesan ko si Sister Annie. May pagkasiraulo lang ako pero hindi naman ako nagnanasa o pumapatol sa alagad ng Diyos. Inabot na kami ng hating gabi sa inuman. Ang ilan sa mga kasama ko ay lupaypay na sa kanilang upuan. Ang iba namang nakikipaglamay kanina ay nagsiuwian na rin. Nagpaalam na ako sa mga kasama ko para umuwi. Bagamat walang naghihintay sa akin doon ay hindi pa rin naman ako kagaya ng ibang lasenggo na kung saan-saan na lang nakakatulog. Kinaumagahan, halos hindi na ako makatayo sa higaan dahil sa sakit ng ulo ko. Hindi ko na alam kung paano pa ako nakauwi ng maayos kagabi sa sobrang kalasinggan ko. Whitey, tawag ko sa nag-iisa kong alagang aso. Nasanay na kasi ako na tuwing magigising ako ay nag-aabang lang sa paanan ng katreng hinihigaan ko ang aking alaga. Pupungas-pungas akong bumangon para maghilamos. Lumabas na ako ng bahay sa pagbabaka sakaling makita ito pero halos nalibot ko na ang bahay ay wala pa rin ang alaga kong aso. Sakto namang napadaan ang kapitbahay kong si Mang Kanor. Mang Kanor, napansin niyo ba si Whitey?
Huminto sa paglalakad si Mang Kanor at worry, why may inalala. Nako, kagabi pa nag-iingay ang aso mo. Tahol ng tahol. Akala ko nga, ikaw ang tinatahol pero nang silipin ko naman ang bahay mo, wala pa namang tao, sabi ni Mang Kanor. Nagtaka ako sa sinabi ni Mang Kanor. Hindi naman maingay si Whitey sa gabi. Kapag hinihintay niya ako ay nasa loob lang siya ng bahay. Nasaan na kaya ang aso kong yun? Di bale. Baka uuwi rin yun ng kusa mamaya kapag nagutom. Lumipas ang buong maghapon ngunit ni anino ng alaga kong aso ay hindi ko nakita. Nagtanong-tanong na rin ako sa iba pa naming kapitbahay at nagbaka sakaling may nakakita sa aso ko pero lisa lang ang sagot nila. Hindi raw napadpad doon si Whitey. Hanggang sa makaabot na ako sa bahay ni Bim ay hindi ko pa rin nahahanap ang alaga kong aso. Nagtaka ako nang makitang nagkakagulo na sa lamay. Mabilis akong tumakbo para tingnan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad ang dagwang katawan ni Edna. Wakwak ang tiyan ni Edna at wala na itong buhay. Sa gilid naman ng katreng hinihigaan nito ay ang 3 anak nitong umiiyak dala ng matinding pagluluksa. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi kaagad nakapagsalita. Sino naman kayang gagawa nito kay Edna? Kamamatay lang ni Bim. Wala man lang kasing naiwan sa loob ng bahay noong magpahinga si Edna. Ang lahat ng tao nandito sa labas at abala sa sugal at inuman ang iwan ko sila kagabi. Siguradong hindi tao ang gumawa niyan. Kawawa naman ang mga anak nila. Masyado pang mga bata para mawalan ng mga magulang, sabi naman ni Mang Bert, isa sa mga barangay tanod. Hindi ko napigil ang magtanong kay Mang Bert dahil wala naman kaming ibang maisip na maaaring gumawa noon sa pamilya ni Bim. Aswang. Aswang lang ang may kakayahang gumawa niyan. Layan din ang hinala ko sa nangyari kay Bim. Mukhang sinadya ang pagpatay sa kanya dahil sa sanggol na dinadala ni Edna. Hindi ako naniniwala sa mga aswang pero ng mga oras na iyon, tila kakaiba ang dating sa akin ng sinabi ni Mang Bert. Naguguluhang lumabas ako ng bahay. Nang makaalis ako sa kumpulan ng mga tao, nakita ko na naman si Sister Annie. Nakatanaw siya sa bahay ni Bim habang nakangisi. Napakunot ang aking noo. Tinawag ko ang madre. Biglang lumambat ang ekspresyon ng mukha nito nang maglakad ako papalapit. Sister, nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Edna? Mabilis na umiling si Sister Annie at nagdahilang papunta pa lang sana siya para bisitahin si Edna. Napansin ko ang pagiging mailap ng mga mata niya habang nakatitig ako sa kanya. Katunayan nga dala ko pa yung gamot na ibibigay ko sana kay Edna. Nang mag-angat siya ng tingin, doon ko napansin ang refleksayon ko sa kanyang mga mata. Baliktad. Maiwan na muna kita, Vince. Maglingat ka. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinilabutan sa huli niyang sinabi. Hindi na ako nakapagsalita pa nang tumalikod na siya sa akin. May kakaiba talaga sa madreng yun. Bago ako umuwi, sinadya ko si Matt sa bahay niya para ibalita ang nangyari kay Edna. Katulad ko, nagulat din siya sa nangyari. Mukhang hindi nga tao ang may kagagawan sa nangyari. Isa pa, mukhang pinupuntirya rin ang pamilya ni Bim. Parang gusto ko nang maniwala sa sinabi ni Matt na maaaring aswang ang gumawa nito kina Edna. Yung nangyari kasi kay Bim at kay Edna, halos pareho lang. Dahil sa malagim na sinapit ni Edna at ng sanggol na ipinagbubuntis nito, nagpa siya ang aming grupo na magbantay muna sa lamay ng mag-asawa. Nauna na roon sina Boss Jeff at ang iba pa naming kasama. Sabay naman kaming pupunta roon ni Matt. Nasa daan na kami patungo sa bahay ni Bim nang matano namin si Sister Annie na nagmamadali sa paglalakad. At ang nakapagtataka pa, ang direksyong tinatahak niya ay patungo roon sa lumang kumbento sa Kasukalan.
Sa katagalan ng panahon, natabunan na iyon ng makakapal na damo at isa pa'y halos wala na ring nagagawa sa banda roon, sa takot na matuklo ng ahas. Dala ng kuryosidad, kinalabit ko si Matt at inayang sundan si Sister Annie. Ngunit itong kasama ko, iba naman ang laman ng isip habang sinusundan namin ang madre. Binatukan ko si Matt na puro kahalayan ang nasa isip. Naroon lang naman kami para tingnan kung anong ginagawa ng madre sa ganoong klaseng lugar. Mukha kasing kaduda-duda. Umikot kami banda roon sa likod ng lumang kumbento para hindi kami mapansin ng madre. Mula roon ay may nakabukas na bintanang maaari naming daanan para makapasok sa loob. Ingat kami ni Matt na makalikha ng ingay dahil tiyak na irereklamo kami ng madre kapag nalaman nitong minamatyagan namin ito. Ilang sandali pa'y nakita namin si Sister Annie na pumasok sa isang silid. Nagkatinginan kami ni Matt nang huminto ang madre sa gitna ng napakaruming silid. Nagtaka kami nang makita ang pira-pirasong mga buto roon. Sa tingin namin, parang mga buto ng hayop. Ngunit nang ilibat ko ang tingin sa buong silid, halos takasan ako ng dugo nang makita ang isang bungo na natatabunan ng mga tuyong dahon. Kinalabit ko si Matt at tahimik na itinuro ang nakitang bungo. Tulad ko ay namutla rin ang kasama ko. Akmang aalis na kami roon nang bigla na lamang umungol si Sister Annie. Sunod-sunod akong napalunok ng isa-isang hinubad ni Sister Annie ang mga saplot nito sa katawan. Naramdaman kong humigpit ang kapit ni Matt sa akin. Sinenyasan ko ito na umalis na kami roon ngunit matigas na umiling si Matt na halos tumulo na ang laway habang pinagmamasdan ng madre. Ngunit ilang sandali pa, kinuha ni Sister Annie ang isang bote. Sa tingin ko ay langis ang laman noon. Marahan nitong ipinahid sa buong katawan ang langis habang nakaluhod sa maruming sahig. Halos masuka naman ako nang sumimoy ang amoy nito banda roon sa pinagtataguan namin. Masangsang, amoy patay na hayop. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang mabanat ang balat ni Sister Annie. Unti-unting lumabas ang matulis na buto nito sa likuran. Ang makinis nitong balat, bigla na lamang naging kulubat at magaaspang na tila balat ng bayawak. Lumabas ang matutulis nitong mga kuko. Naglabasan ang mahahabang pangil nito na kumikislap sa dilim na nooy kalat na sa paligid. Napaatras si Matt. Pinigil ko ang aking hininga nang matapakan nito ang isang tuyong sanga na lumikha ng ingay. Sabay kaming napasigaw nang lumingon sa amin si Sister Annie na noon ay isa ng aswang. Mga mapangahas, ano't nakuha ninyong pumasok dito? Sabi ng madre sa nakakikilabot na boses na animoy nagmumula pa sa kailaliman ng lupa. Kumari pa kami ng takbo papalabas ng lumang kumbento. Nagunahan kami ni Matt na makarating sa pinto. Ngunit hindi pa kami gaanong nakakalayo nang marinig namin ang malakas na pagaspas sa hangin. Hindi na namin inalintana ang mga damong sumusugat sa aming mga binti habang binabaybay ang magubat na daan papalayo roon. Ngunit agad din kaming napahinto nang may isang matandang humarang sa daraanan namin. Mang Kanor, anak ka ng pwede ba? Huwag ngayon. May aswang na humahabol sa amin. Tabi riyan. Akmang tatabigan ko na ang matandang sepulturero nang mapansin ko ang hawak nitong tirador. Sinipat nito ang madreng nasa anyo na ng isang aswang lipad. Sa pulito ng may kalakihang bato na ipinangbala ni Mang Kanor sa tirador nito. May basbas ng agwa bendita ang mga batong ginagamit ko. Madali kayo. Umalis na kayo rito. Ako na ang bahala sa aswang na yan, matapang na sabi ni Mang Kanor. Ngunit sa halip na sundin ang sinabi ng matanda ay kumuha na rin kami ng mga bato mula sa dalang bayong ni Mang Kanor. Sa sunod-sunod na batong tumatama rito, tiyak na napuruhan na ang aswang na iyon.
Lang sandali pa ay unti-unting bumagal ang paglipad nito, ngunit sa pagkakataong iyon, lumilipad na ito papalayo sa kinaroroonan namin. Kumalat sa buong lugar namin ang tungkol kay Sister Annie. Marami ang nagalit sa pagpapanggap nito bilang madre. Hindi kasi lubos akalain ng mga taga roon sa amin na isa palang aswang si Sister Annie. Ito rin ang pumatay sa kasamahan namin at sa pamilya nito. At malamang, ang aswang na iyon din ang dahilan sa pagkawala ng alaga kong aso na kaisa-isa ko ng kasama sa buhay. Sa pagkawala ni Sister Annie, tila nawakasan na rin ang krimen sa lugar namin na madalas ay sa aming grupo pa na ibibintang. Kung noon ay madalas naming napagsasalitaan ng kung ano-ano, ngayon ay halos araw-araw na namin itong nakakakwentuhan. May mga itinuro kasi siya sa amin na paraan kung paano magtataboy ng aswang. 5:00 na ng hapon noon. Abala ako sa pagkukumpuni ng nasira kong mesa nang makarinig ako ng kaluskos mula sa kung saan. Bigla akong kinilabutan. Tumayo ako at agad na dinampot ang kalapit na itak. Mabilis ang kaba ng aking dibdib habang naglalakad papalapit doon banda sa parteng tinubuan na ng mga nagtataasang damo. Inihanda ko ang itak nang lalong lumakas ang kaluskos. At ilang sandali pa, nanlaki ang aking mga mata nang makita ang aso kong si Whitey na tumatakbo patungo sa direksyon ko. Automatikong nabitawan ko ang itak at sinalubong ang nawawala kong alaga. Whitey, kumusta, boy? Saan ka ba galing? Tanong ko habang hinahaplos ang makapal nitong balahibo. Akala ko na biktima ka na rin ng aswang, tumahol-tahol ito na animoy nauunawaan ang mga sinasabi ko. Natatawa ko na lang na hinaplos ang ulo nito at dinala na sa loob ng bahay upang pakainin. At dito nagwakas ang ating kwento. Alright, at isa na namang kwento ang ating natapos. Maraming salamat po sa sumubaybay sa amin at see you next upload.